Magandang araw po sa atin lahat, mga taga-subaybay sa ating munting channel, Green Discovery, sa atin muli pagbabalik. Ang atin ngayon makikita ay yung mga markers o mga man-made na mga bato or lupa sa gilid ng dagat. Bago tayo magpapatuloy, shout out po sa lahat na mga subscribers, viewers. Sana mas mabuti kayong kalagayan. Ang atin ngayon may papakita ay itong mga man-made treasure marker underwater sa gilid po ng dagat na hindi napapansin sa atin mga nagdi-discover or mga hunter. Umpisahan na natin, meron tayo dito 1 to number 4 nga mga atin na-discovered na mga markers ay isa-isahin natin po ito maipaliwanag kung ano po ang ating natagpuan. Ngunit klaro ba ito? Yan. So una, kung makikita natin itong sketch, ay itong blue ay reference po ito ng dagat. Ito bundok ito pero ginawa na lang natin na blue. Dito sa gilid niya, flat po ito, ay meron tayo nakita na mga markers, treasure na underwater. Pag may high tide po, papunta siya dito. Ito ang pinaka shoreline, pinaka level, ay hindi po ito makikita ng mga stone na ating ngayon maipapaliwanag. Pag mag low tide po, at ito makikita. Ang mga markers ay kailangan na hindi pa po distract. Yung mga coral po sa dagat ay hindi natin napapansin ay mayroon po kakaiba o ginagawa nilang markers bilang palatandaan ng treasure. Itong number 1, kung makikita natin itong bato, ay mayroon siya turtle nga mayroon siya dito paa at mayroon siya dito butas at ito naman yung counter na isang stone at ito naman yung counter. Bali po sila ay tatlo nagtuturo paikot. So paano natin malaman na saan ba ang treasure prospect? Ngayon kung atin bibigyan ito ng araw, ay hindi po dito lalayo. Mismo dito sa malaking bato ay under. Itong paa ay nagtuturo po papunta dito sa stone. Ito yung sinasabing counter na markers. Ito yung pinaka-base or starting. Dito, ang sabi daw ay magsisimula. Mayroon siya dito pagong sa taas ng corals nga hindi siya masyado klaro. Kung titingnan natin, ay hugis siya pagong mayroon po siya dito mga para lang mga butas-butas. Pero kung titingnan natin maigi ay pagong po siya or sea turtle. Ngunit pagdating dito naman sa paa, ito yung ulo niya, ay ang paa, ang mahaba ay tinuturo naman itong stone nga para siyang letter B. Pero nakahapbari po ito. Titingnan lang po natin sa taas ay maliit lang pero malaki po ito, nakabaon. Ngayon, pag makita po ito sa inyong lugar or sa inyong saan man sa dagat, ay ganito lang po yung pag-analyze para mahanap natin yung under treasure o kung saan nakalagay. Una, ito itinuro natin dito, ito pagong tinuturo pala. Pagdating dito, meron naman siyang letter B nga ito yung mahaba ay itinuturo naman po ito isang stone. Ito naman nga para siyang triangle na parang heart ay itinuturo naman po ito na pinaka-base. Ayan. Tapos ito namang mata, dito mayroon siya single, ay itinuturo naman ito dito. Bali po dito sila nag-intersection, paikot lang po, 1, 2, 3, ay dito po ang spot
sa under ng turtle stone. At ito po ay nakalublob po siya, mga ka-discover. Hindi na po tayo lalayo. Mula dito sa paa, tinuturo itong stone, yung counter markers. Ito naman ay tinuturo naman ito. Pagdating naman, itinuturo naman ito pabalik. So itong mata ay tatama siya dito. Bali dito siya, ito yung ending niya. Ang ibig sabihin po ay dito lang sa gitna ang prospect target, mga ka-discover. Kung bibigyan po natin ito ng ikis, ay ikis po ito. Ayan. Dito siya. So ito na ay pagong number 2. Ito naman na stone na atin ngayon bibigyan naman ng partial decoding. Pag makita po ito ay ang ibig sabihin nitong mga butas ng 4 at saka meron dito para siyang nakatawa or happy. Malapit lang po dito ang target at saka meron siya dito butas dito. Ang ibig sabihin po ay treasure. Yan sa malapit, nakabox siya. Ibig sabihin po nito ay mouth opening or starting. Kung gaganyanin natin, ay isa po ito na sun, the rising sun or country. Mouth, tapos country. Iyan po ang ibig sabihin nitong naka-box na tatlong. May treasure po sa isang lugar. Ito naman nga number 3 ay atin naman ito stone na mayroon po ito aso. Hindi masyado klaro pero mayroon ito sa susunod na video nga real, mga ka-discover. Ginawaan lang natin ng drawing. Ito naman siya aso. Meron siya dito para siyang mata pero hindi klaro. Meron siya dito mga dot at meron dito siya tatlong dot at saka meron siya dito arrow na dito nakatingin yung aso. Pero wala po siya dito sa unahan. Dito ang prospect target dahil ito 1, 2, 3. Ang ibig sabihin po nito ay 3, 15, 30 meter distance. Tisdig, mga ka-discover. Pag ganito ang sign, meron po siya dito arrow 1, 2, 3. Tapos meron po siya dito ulo ng aso or dog, ay ang kanya po target ay sa likod dito, mga ka-discover. Bali po ang target nito ay dalawa. Dito sa kabila at saka dito 3, 15, 30. Kasi ito pwede siya 3 na tatlong butas, pwede siya 5, 10, 15, tapos pwede siya 10, 20, 30. Dito po ang tisdig sa kanyang puwitan. Itong markers na aso, depende po sa mga kanyang counterparts na mga sign. Pwede po siya sa front pero wala siyang mata, para siyang blind. Wala siya tinitingnan dito, mga ka-discover, sa unahan, kundi dito siya ang kanyang arrow. Yung taingan niya ay papunta dito sa kanyang side or puwitan. Para siyang kung ano sound lang ang nakikita niya, diretso siya dito sa gilid. So ito naman last, number 4, no? Mga ka-discover, ay itong makita natin ito sa gilid ng dagat na pag mag-low tide, hindi natin mapapansin dahil yung natural nga coral makikita natin sa dagat. Ngunit ito na lugar, parang malapad to, mayroon siyang mga bato na nakamix sa simento. Malalaman natin ito nga man-made, mga ka-discover. Kasi ang coral wala po mga bato nga halo at saka wala siyang halo doon, kundi talaga siyang coral po. Pag ang coral or sa gilid ng dagat mayroon mga bato-bato na malalaki na halo,
ay yan po ay man-made mga ka-discover. Yan lang po ang pag-analyze sa atin mga naghahanap ka-treasure hunter, ay isa ko lang itong tip o na discovered ko lang sa isang lugar na sakali dumaan kayo sa mga dagat o dinandaanan lang natin, yung pala ay mga markers, meron pala possible prospect nga treasure sa inyong lugar na mga ganito ang sign. So 1, 2, 3, 4, turtle, at saka ito na square na may butas na para siya dito may bibig, at saka itong dog or aso, at saka ito po na man-made na mga stone nga ginawa nilang coral pero man-made po kasi may mga batong halo. Itong atin ngayon, mayroon po itong mga tatapusin lang ninyo yung atin videos kay mayroon po itong mga atin mapapakita na atin na ispatan mga ka-discover. At ito ay positive ito ng mga man-made nga ang sa dagat, kung atin mapapansin, ay yung sinasabay nila yung mga butas na akala natin ay hindi po man-made, pero mayroon po mga bato na ginawa sila o mga man-made na corals nga hindi mahalata dahil nga pag high tide hindi po ito makikita dahil sa nakalubog po ito ng tubig. Pag mag-low tide po siya hanggang dito ang tubig pababa, ay makikita po ito na area na mga bato nga naka-formation na man-made ang iba, at saka meron halata na possible nga treasure market. Sa atin pagpapatuloy, itong mga natural nga corals ay ginawang markers ng treasure sa underwater or sa seashore or gilid po ng dagat. Kung titingnan natin ito ay meron po sila naka-indicate or naka-markers ng mga hindi nahahalata. Ngunit itong na-discover natin ay prospect ito na possible na ito ay mga treasure marker unsigned. At wag po makalimot sa ating pag-subscribe. Don't forget, sabi pa, to subscribe and like sa ating munting channel sa muli ng ating pagbabalik, Green Discovery.